Huwag mong sagutin. Tahimik ang buong bahay ng gabing iyon. Umiiyak ang hangin sa labas. At ang tanging ilaw sa sala ay mula sa lumang bumbilya na kumikislap-kislap. Mag-isa si Ella, pilit pinapalipas ang oras sa panonood sa cellphone. Biglang may kumatok sa pinto. Isang beses, dalawa, tatlo. Napatingin siya sa orasan, 11:47 ng gabi. Wala siyang inaasahang bisita. Lumapit siya at sumilip sa butas ng pinto. Wala. Madilim ang labas. Parang may kumakain sa liwanag ng poste sa kalsada. Paglingon niya, may bumulong sa likod niya. Ella? Napatigil ang paghinga niya. Kilala niya ang boses na iyon. Boses ng nanay niya. Pero matagal na itong patay. Muling kumatok ang pinto, mas malakas na ngayon. Anak, buksan mo. Giniginawa ko. Umatras si Ella, nanginginig. Biglang namatay ang ilaw sa sala. Sa dilim, may naramdaman siyang malamig na kamay na dumikit sa balikat niya. Hindi humihigpit, pero hindi rin bumibitaw. Mula sa mismong tenga niya, may bumulong. Salamat sa pakikinig. Biglang bumukas ang pinto. Kinabukasan, bukas pa rin ang bahay ni Ella. Walang bakas ng pilitan, walang gulo. Pero simula noon, sabi ng mga kapitbahay, tuwing may kumakatok sa gabi, huwag mong sasagutin. Dahil kapag narinig ka nila, ikaw na ang susunod na papalitan.